iti, ang gusto niya mangyari, i-take down ko daw ang lahat ng vlogs ko patungkol sa tatay niya. Ano ibig sabihin take down? Tanggalin. Bakit mo tatanggalin? Ito yung sigaw ng katarungan. Katarungan para sa tatay mo. Katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Ito ang Wow Trending. Mayor Alice Guo umaksyon na, damay-damay na lahat. Ito ay matapos na isiniwalat ni Attorney Toto Kausing na ang taong nag-issue ng late registration na birth certificate kay Mayora ginorgor noong May 31. Pero hindi lang yan, pati ang Engineer D. Umano na si Engineer GM Torla ay ginorgor din. Si Engineer Torla ang pumirma sa plano ng mga building ng Pogo na ipinatayo sa Bamban, Tarlac. At dahil nga alam daw ni Engineer Torla ang plano na may mga tunnel ang mga building ng Pogo Hub sa Bamban, maraming pera itong si Mayor Alice Guo, mabilis lang na inaprubahan ng PAGCOR ang pagpasok ng Pogo sa Bamban, Tarlac at kinumpirma ni Senador Win Gatchalian sa executive session na hindi babawiin ang 6 months preventive suspension na ipinataw kay Mayor Alice Guo para ang mga empleyado ng munisipyo ay hindi sila matakot magsalita matapos mapanood ng anak ni Gilbert Mejia Flores ang live ni Attorney Toto Kausing na nawagan ito sa publiko na i-report ang video na ipinapakalat ni Attorney Toto Kausing at tila ba takot na takot ang anak ni Gilbert na madawit ang pangalan ni Mayor Alice Guo sa pagkamatay ng kanyang tatay. Gusto ng anak ni Gilbert Mejia Flores na burahin na ni Attorney Toto Kausing ang video na ayon pa kay Attorney Toto Kausing, posibleng Chinese triad ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang tatay. Dagdag pa ni Attorney Toto Kausing na gusto kong lumabas ang katotohanan dahil ang ginawa nila ay hindi lang simpleng pagtegi. Ginurgor ang liig ni Gilbert Mejia Flores, karimarim. Buwelta pa nga ni Attorney sa anak ni Gilbert na dapat nga ay umiyak ka at sumisigaw ng hustisya at katarungan sa karimarim na pagkawala ng iyong tatay. Komento pa ng mga netizen, dalawa na pala ang pinatay, yung gumawa ng birth certificate at yun daw engineer ni Alice Guo. Baka po ay takot lang napatayin ang pamilya ng pinatay kasi po yung kalagayan nila ng pamilya ng pinatay nanganganib ang kanilang buhay. Anyways, you are a smart and intelligent man. Marahil nga po engineer, natatakot ang mga anak ni Gabriel Flores. Tama po ang sinasabi nyo, meron pa daw namatay na konektado dyan sa Bamban, Pogo. Ang engineer daw na pumirma ng mga plano ng mga buildings, sabi daw inatake sa puso, pero nagduda daw na parang coincidence lang na may namatay na konektado din dyan. Grabe rin itong mga anak or kapamilya ni Gilbert Flores. Bakit ayaw nilang makipag-cooperate? Tatay na nila yung pinatay. Mukhang pera ding kapalit ng buhay ng ama nila. Dapat nga sila pamismo ang lumapit sa mga otoridad para makakuha ng hustisya ng ama nila. Mga mangmang ang mga anak at pamilya ng namatay dahil dapat magtanong sila kung bakit hindi nakalabas sa news ang nangyayari sa ama o kamag-anak nila. Bakit itinago? May pinoprotektahan ba? It's murder. They should want the world to know that their father was murdered and they want justice. Front lang nila ang Pogo pero Shabu Laboratory. Lahat yan kaya hindi mawawala ang droga. Mayroong napakalalim na rason o na dahilan kung bakit ginagawa lamang nito ang Pogo na isang front. Para kung magkahulihan man, ay Pogo lang ang huhulihin. Kung magkasarahan man, Pogo lang ang tinitira. Ngayon, ano ba talagang sa likod nito? Ang nakikita naman po ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros ay ang tinatawag na money laundering. Pero ang problema sa money laundering, hindi po naintindihan ng ordinaryong mamamayan yan. Ano po ang ibig sabihin ng money laundering? Ang ibig sabihin po ng money laundering ay ganito. Ang mga pera na kinita mula sa pagnanakaw o mula sa mga droga o mula sa mga lahat ng klaseng sindikato o illegal na pasugalan ay marubi. So ano ang gagawin mo ngayon kung ikaw ay may-ari ng pera na yon? Ano ang gagawin mo para magiging katanggap-tanggap sa mamamayan at katanggap-tanggap sa batas? Kasi ang problema po sa batas natin, kahit sa buong mundo, sa ibang lugar sa buong mundo, ay mayroon tinatag na Anti-Money Laundering Council. Ano ang trabaho ng Anti-Money Laundering Council?
Binuo ito sa bawat bansa sa pamamagitan ng batas ng bawat bansa para harangan yung mga maruruming pera. Pera na ipapadala para sa terorismo, pera na nanggaling sa masama at lilinisin mo. Kunwari, ipasok mo sa negosyo at lalabas na ngayon malinis. Pera na kagaya niya na ipinasok sa mga simbahan, kagaya kay Kibuloy. So, pwedeng mangyari na ang ninakaw na pera ni Digong ay sa kanyang confidential fund ay inilagak, itinabi, itinago doon sa kay Kibuloy na simbahan. At syempre, pag naitago na, nagkapangalan na ng simbahan, malinis na tingnan. Pwede na ngayon kukunin. Kunwari, gagawa ng diskarte, nagkaroon ng kontrata si Kibuloy yung simbahan niya kay Duterte para ibalik yung pera. Ganun o, ang mga diskarte. Kunwari, may sweldo na malaki. Kunwari, may project, kaya napagawa sila ng kingdom. Kunwari, ang kontraktor ay si Digong Duterte. So, ganun o katindi yung money laundering na tinitingnan nila na isa sa malalim sa likod nito sa usapin kay Alice Lialgo. Okay? So ngayon, ang tanong ko nga, bakit patayin? Kung simple lamang na siya ay nagpaproseso lamang ng birth certificate ni Alice Lialgo. Tika, tingnan natin, bakit ba siya of all people? Bakit siya si Gilbert Mejia Flores? Ito po ang na-discover ko kanina. Si Gilbert Mejia Flores po pala ay isang empleyado ng Civil Registrar's Office o di kaya Local Civil Registrar's Office ng Tarlac City na siya ay dahil sa kanyang posisyon sa Tarlac City na bilang civil registrar ay ang nangyari, pwede siya ngayon makatulong kahit sa Bamban o kung saan mang civil registrar office para ma-facilitate. Kasi kung titingnan mo ang proseso ng pagpa-late register, nakita ko mukhang mahirap din, mukhang masalimuot, mukhang maraming mga requirements. So para mabilis, ito ang nagtumrabaho, si Gabriel Mejia Flores. So ngayon, bago siya pinatay, kinidnap mo na siya, dinukot mo na siya ng May 30. At natagpuan ang katawan niya na patay, May 31. At yan ang nangyari, bago siya may schedule kasi pinatawag siya sa hearing ni Win Gatchalian. Okay? So pagkatapos niyan, lumabas na presentasyon ng press conference ni Win Gatchalian na hindi lang pala si Gabriel Mejia Flores ang pinatay dito o di namatay. Kasi yung engineer, si Engineer GM Torla na pumirma sa lahat ng plano ng mga building na ginawa doon sa Baufo compound sa likod ng munisipyo ng Bamban, ay yun ang pumirma si Torla para bibigyan ng building permit. So ibig sabihin, nang tinayo niyan, panahon yun ay hindi pa mayor si Leal, kundi ang mayor ay tinatag na si Feliciano. So Feliciano, malaki ang kinita mo dito, yung dating mayor. Kaya yung dating mayor, sigurado ako na may papel. Corruption din ang nangyari sa kanya. Kaya nangyari na itayo sa panahon niya. Mayor Feliciano? Ex-Mayor Feliciano? Magpaliwanag ka ngayon. Sa panahon mo, itinayo itong Baufo compound, itong mga pugo na building. So ngayon, namatay naman din yung si GM Torla. Bakit namatay? At ang report ay namatay daw dahil sa stroke. Totoo ba yun? Parang bantag story. Lahat ng sinusupot, nalagyan supot ay stroke. So ganun po ang nangyari dito, palalim ng palalim ang investigasyon. Pagkatapos yung kontraktor na nagpatayo ditong mga building diyan sa Baufo compound sa likod ng munisipyo ng Bamban ay hindi pa rehistrado. Saan kaya sila bumili ng paano sila bumili ng mga backhoe? Bumili ng mga grader, bumili ng lahat ng mga equipment na gagamitin para pagpapatayo. At may address pa siya, may pangalan siya at may address sa Binondo, pinatrace ni Senator Win Gatchalian ay hindi naman matatagpuan. So, ganun po ang kwento dyan sa likod. So, ano ang meron talaga rito?
Mukhang malalim na malalim, mukhang hindi maarok ng kahit sino. So, ganun po ang nangyari. Kaya, ililimitahan ko lang ang diskusyon muna ngayon dito sa kay Gabriel Mejia Flores. Galit na galit sa akin ang kanyang anak. Hindi ko nabanggitin kung sinong anak niya. O di kaya, pwede naman. O hindi, total, dalawa lang atang anak niya. Huwag ko nabanggitin. Kasi daw, gusto niya privacy. Mantakin mo, paano ba magpa-privacy yan? Sabi ko nga sa kanya, sabi niya sa akin, disinformation or misinformation ang tawag niya. Ibig sabihin, gusto niya palabasin na kasinungalingan lahat ang sinasabi ko. Well, unang-una, para maging sinungaling ako, ilabas mo, Mr. Gilo Flores, kung ano bang totoo. Para ikumpara natin, ang sinabi ko ay hindi totoo. Ano ba talaga? Bata ka pa, iho. Ang patay dito, tatay mo. At wag mo sabihin na may pribado kayong karapatan sa pagkapatay ng tatay mo sapagkat ang tatay mo ay pinatay ng murder. At ang krimen na murder ay may karapatan ang bawat mamamayan na magsampa ng kasong murder kahit sa sino ang gumawa niyan. Kaya dapat isinisigaw namin, investigasyon! Simulan na! Kailangan namin ang katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Alam ko, natatakot lang ito, binubusalan lang at tinatakot lang itong mga anak ni Gabriel Mejia Flores. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya nag-viral din ako. Sa iba, marami pinagkikwentuhan ako. Kumbaga, nalagay po sa balag ng alanganin ngayon, sinusubukan ngayon ang aking katatagan at integridad para sa mga balita na aking sinisiwalat. Biro mo, anak mismo ng pinatay na si Gabriel Mejia Flores na nagsasabi na hindi totoo raw ang aking sinabi na ang kanyang tatay ay siya yung nag-facilitate o nagtulong kay Alice Go para matapos o maproseso ang kanyang tinatawag na late registration sa kanyang Certificate of Live Birth. Pagkatapos, wala daw koneksyon. Sa iyon, ang pagkamatay sa tatay niya, hello, bakit mo sabing wala? Ang pagkapatay, ginurgur eh. Halos na naggigilitan ng liig. Hindi ko papakita, siguro papakita ko mamaya, mabilisan lang. Nakakatakot, nakakatakot na mismo ang nangyayari dyan. Ibig sabihin, matindi ang kalaban, hindi ganun kaliit. Hindi ganun kasimple ang usapin dito. Malalim ito. Ang nakikita ko, triad. So, ibig sabihin, kung galing sa Fujian, China, yung tatay ni Alice Lialgo na hindi naman niya tinatanggi, nandun sa Fujian ang mga sindikato na mga miyembro ng Chinese Communist Party. Andoon ang mga spy nakatira. Andoon yung mga triad nakatira. So, ibig sabihin, ang mga droga, mga shabu pala na natatagpuan na may Chinese characters noong bago matagpuan yung 6.7 billion na shabu doon sa WPD lending building doon sa Tondo ay doon yan ang galing sa kanila ni Alice Go. So, ilan bang tinayo nilang mga building? Marami. Kunwari lang yung Pugo na 3 stories. At bakit may tunnel yun? Ang pinirmahan ni Engineer Turla na may tunnel pa. So, ibig sabihin, pwedeng pinatay si Engineer Turla kasi siya lang ang nakakaalam ng sikreto ng plano ng building. So, napakalalim na ngayon. At bakit naman magagalit sa akin si Gilo? Anak ka, dapat umiiyak ka para sa katarungan ng iyong tatay? Anong ibig sabihin nito? Gusto mo sabihin, nagsisinungaling ako? Nagsisinungaling si Win Gatchalian? Nagsisinungaling ang mga reporter na nag-interview kanina na ang tatay mo ay walang kinalaman dito? Tandaan mo, bago pinatay ang tatay mo, dinukot mo na yan. At bago dinukot, nalalaman na isasalang pala siya sa pinatawag na siya sa investigasyon ng committee ni Risa Hontiveros at saka ni Win Gatchalian. Kaya hindi nyo ako pwede pa sabihin na ang gusto niya mangyari, i-take down ko daw ang lahat ng vlogs ko patungkol sa tatay niya. Ano ibig sabihin take down? Tanggalin. Bakit ito tatanggalin?
Ito yung sigaw ng katarungan. Katarungan para sa tatay mo. Katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Katarungan para sa buong Pilipino. Mga Pilipino, bawat isa sa amin, may karapatan kami na humingi ng katarungan na para maparusahan ang pumatay kay Gabriel Mejia Flores. Ganun lamang po ang aking hinihiling dito. Ganun lamang po ang dahilan kung bakit ako sumisigaw dito. Hindi po basta-basta ito. Nakikita ko na triad ang sa likod nito. Sila, tandaan mo, bago natagpuan na aksidente, yung 6.7 billion na shabu doon sa WPD Lendings sa buildings doon sa Tondo, nagkaroon ng hulihan, may 60 kilograms dyan sa Pampanga lahat. Bakit sa Pampanga lahat? Ang tanong ko, bakit sa Pampanga lahat ang shabu na tagpuan? Kasunod, malapit-lapit sa Baguio. Bakit? Ibig sabihin, dyan ang pinanggagalingan ng mga droga. Mayroon pang ni-raid ng isang araw, yung pugo kuno sa Purak. So, ibig sabihin, kunwari lang yung mga trafficking in women and children. Kunwari lang yung mga pugo-pugo na yan. Ang totoong dahilan, bakit may tunnel ang dinisin yung building? Ang totoong dahilan, paggawaan ng droga yan. Yan po. Ay, nako. Mas malalim na ngayon. Kaya, mga pamilya ni Gabriel Mejia Flores, huwag kayo matakot. Isigaw ninyo, pumunta kayo sa Witness Protection Program, tutulungan ko kayo. Para kayo magsalita. Para kayo, wala naman kayo ibang gagawin, kundi magsampa lang, pipirma lang na kami ay nagrereklamo hanggang doon lang. Kasi yung function ng ebidensya, hahanapin pa ng pulis yan. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng pulis na mag-imbestiga na. At tanong, bakit pala tinanggal ng Philippine National Police ang lahat ng pulis sa Bamban Tarlac? 50? Ibig sabihin, may patong sila sa droga. Ganun lang yun. Ang problema dito, kaya pasensyahan na tayo, Gilo Flores na anak ni Gabriel Mejia Flores, hindi ko po tatanggalin ang aking mga vlogs tungkol sa tatay mo. Ito ay tulong ko sa inyo, tulong ko sa bayan kasi lahat kami may karapatan, may karapatan kami sumigaw ng katarungan para kay tatay mo. Ang tatay mo ay namatay hindi ng simple, hindi sa sakit na may karapatan kayo na pribado lamang yan, kundi na pinatay siya. Kanuwal dumal ang pagpatay sa kanya. Kami na mga tao ay sakop kami ng people of the Philippines. Kaya nga lahat ng kasong krimen ay people of the Philippines ang kalaban. Kaya kasama kami sa people of the Philippines na maghahanap ng katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Tandaan mo yan. Umiyak ka ng umiyak, iyak mo lang yan. Hanggang mawala yung takot mo. Matuto kang tumayo. Ang pumapatay sa bayan natin ay yung takot. Ng takot na hindi naman dapat iniisip na kailangang katakutan. Tandaan nyo, ang kalayaan, karangyaan, kahit anong kabutihan, ay hindi po yan binibigay sa inyong mga inaapi. Pinaglalaban yan ng mga inaapi. Kaya magpaglaban tayo para matatamasa natin ang kasiyahan ng buhay, katahimikan ng buhay, ang katarungan, makukuha natin at ang lahat ng mga tao ay mabuhay ng maayos sa pakikipaglaban sa buhay. So, yan lang ang aking masasabi dito sa ngayon. O hanggang dyan lang muna ako. Si John de la Cruz, keep the fight up. Thank you po, John, sa San Juan. Si Gia, tunnel ng droga na sa loob ng pugo. Shabulab ang tunnel. Kaya Shabulab nga ang nakikita ko dyan. Kaya di maubos-ubos yung shabu sa Pilipinas. Gia,